Good evening mga idol! Welcome to Art Bonsai 101 dito sa aking YouTube channel. Okay, magbibigay tayo uli ng another tip sa paggagawa ng bonsai. So itong puno na to ay tugas from Jensan. So base sa aking mga tinuturo, kung mapapansin nyo, ang mga sanga niya ay napakalalaki. Halos sinlaki nitong main trunk. So ito yung main trunk na tinatawag kasi siya yung nasa gitna. So siya yung main trunk. Ngayon ito ay first branch and second. Pero iba ang gagawin natin sa paggawa ng bonsai. Kagaya nito. So, sabi ko nga, ito ay mas malaki pa dito sa main trunk. At ito ay mas malaki din sa main trunk. So, susolusyonan natin yung puno na gagawin natin informal upright na dapat maging proportion lahat ng sanga niya. So, ito na ang gagawin natin sa kanya. Bali, maglilinis muna tayo ng mga hindi kailangan sanga. Tanggalin natin yan. Ayan. Ito, tanggalin natin yan. Tanggalin natin to. Tanggalin. Para makita nyo mabuti yung gagawin natin. So, nagtataka kayo bakit tinatanggal ko yung mga pinatubo kong sanga. Kasi abang na yan, di ba? Ayan na, oh. Ayan siya. Pati yung back niya, ang laki, oh. Kasi kadalasan nakukuha nating mga puno sa Yamadori, malalaki yung mga sanga. Tapos binubuo na lang natin siya ng mabilisan. So, dapat masunod pa rin yung tapered. Kasi sa size ng tronco niya, naglalaro ito ng mga nasa 2 inches in diameter. Ayan, 2 inches yan. Sa 2 inches, so dapat proportion lang natin yung foliage niya. At maging balance yung gagawin nating mga branches. Tanggalin natin yan. Bago tayo magtanggal dun, tingnan muna natin. Yan. Okay. So, pagka ganyan kalalaki na yung mga sanga na tinatanggal, huwag nyo nang piliting guntingin kasi doon nagkakaroon ng problema na nasisira yung gunting natin. Nagkakaroon ng alog. Kasi nga, pwersado. Gamitan natin ng malaking tools para sa kanya. Yan. Dati pag gumagawa ko, kahit na ganun karami yung sanga, kasi hindi ko pa naiisip dati yung tapering. Basta ang gusto ko lang, gumawa ng bonsai. So, yun lang yung nasa isip ko dati pag gumagawa ko ng bonsai. Gusto ko lang bumuo. Ayan. Tanggal pa tayo ng ibang sanga. So, iti-tapered natin yan. Tapos, ito ngayon gagawin natin itong gin, tsaka yung nasa likod niya. Gagawin natin gin yan. Ganon din yung paggawa ng gin, kinakailangan tapered din siya. Kailangan natin linyahan niya para maganda yung hilom. Kadalasan kasi sa nakukuha natin sa Jensen na tugas, ganyan magkakatapat na mismo talaga yung mga branches. Siya naman kinatutuwa natin. Kaso nga lang, syempre, pag nagbubuo na siya, doon na napapansin yung malalaki na talaga yung mga primary, lumalagpas pa. Ayan, tinan nyo yung ginagawa ko. Pagka gumagawa tayo ng ring sa gin, mula dito sa taas, pababa, dapat naka-tapered siyang pababa. Ayan, ganun. Ito kagaya ng ginagawa ko ngayon. Ayan yung natural. Kung tingnan nyo yung mga puno na ano, ayan. Yan siya. Ito ang kadalasang problema ng nagbo-bonsai kasi pag kinikritik yung puno,
Sabi, masyadong malaki yung mga primary. Tapos, balance lang yung foliage mo. Triangle lang siya, hindi lumalabas yung mga ibang part ng foliage na dapat hindi siya triangle na triangle. Ito yung sinabi ko nun sa post ko, dun sa page ko na kahit dalawang ano lang, makakagawa tayo ng bonsai. Kahit yung ganyan lang. Basta maliit ha. Kasi pagka habang lumalaki tayo, nagdadagdag tayo ng branches. Itong ginagawa natin, simpleng-simple lang yan. Kanina, ang haba niya, di ba? So, ngayon, tinitaper na natin siya. So, ito, initial pa lang itong ginagawa natin sa paggagawa ng gin. Ipa-final natin yan pagka, ano na, susunod na, ano natin, video. Sabi ko nga, di ba? Ayoko nung magkakatapat na branches. So, maliit lang naman to. Kayang habulin kagad yung mga abang na yan. Ayan. Tapos yung isa naman, gagawin din natin. Siyempre, itong ginagawa ko na to, alam ko na yung mangyayari sa kanya sa future. Ayun na siya. Natanggalan natin to. Tanggalan na din natin yung balat. At ito naman yun ang gagawin natin ulit. Paliliitin natin siya. So, yung ginagawa ko na yan sa gin, meron kasi kung ginawa ng mga gin hanggang ngayon, matigas pa rin. Talagang hindi siya lumalambot. Yun nga lang talagang alaga sa ano, sa gamot na nilalagay natin. Yun ang kagandahan.
Okay na siya ngayon. Ayan. Tapos ito, titingnan nyo to, tuwid yan eh. Ayan, tuwid, di ba? So ito ngayon yung gagawin nating apex. So puputulin natin to dito. Ito yung kukunin nating isa lang. Ayan na siya. Baba na. Tapos ngayon, ito na, nakuha natin. Ito yung pinaka, ano niya, diameter niya 2 inches. So, sa 2 inches ngayon, ito yung pinaka gusto kong size sa kanya, yung height niya. Dito sa material, yung Yamadori trunk. So, ito pa lang yung gagawin natin continue ng trunk sa apex. So, ito. So, nung pinutol ko ngayon siya, nakita ngayon to, tuwid na tuwid, ang haba. Oh. Diba? So, may nakita akong node sa ilalim. Ayun yung node sa ilalim. Ito. Ito yung node, ayan. Oh. Node yan. So, meron siyang supling. Ayun, meron siyang isang supling. Ayun. May dahon pa nga eh. Na maliit. So, ang gagawin natin ngayon, ito ngayon, babalatan natin to. Kukuha tayo rito ng isang sanga sa part na yan. Siya ang gagawa ng tapering, yung isa lang na yan. Ayan, nabalatan na natin tong part na to. So, kung mapapansin nyo, nag-tapered na siya, di ba? So, sa tugas, nagagawa ko yan. Marami na akong nagawa na ganyan na okay naman, di naman namamatay. So, ayun yung node ito. Ayan. Ito yung node. Ito ngayon, tatanggalin natin to. Ayan, tanggalan natin to. Yung part na yan. So, ayan, nag-tapered na siya, di ba? So, ito, kayang hilumin ng tugas yan, yung part na yan. Tapos dito tayo kukuha yan sa ilalim. Wala tayong magagawa kasi yung node talaga nasa ilalim lang, wala sa taas. Eh. Pero okay lang, mas maganda. Mas nagustuhan ko sa ilalim kaysa sa taas. Kasi kung sa taas nang galing yon, tataas kasi yung foliage natin. Compare din sa ilalim, pwede naman siyang iloop talaga. So nasa atin na lang yan kung gagawin natin cascade yung forma o informal upright pa din siya. So yan, ito na yung next step natin. So ito, lagyan natin ng B. Yan, lagyan natin ng B yan. Ayan, nalagyan natin ng B. Ayan, nalagyan natin ng B. Okay. Para pag naghilom siya, separate na itong dalawa. Ayan, layout na natin. Yan na mga idol, yan na yung makayayarian ng kanyang foliage. So, nakuha natin yung primary, tapos na-tapered natin. Then ito ngayon, napaliit natin to. Naging proportion na tong haba na to dito sa trunk niya na 2 inches. Tapos, ito ngayon, nag-iwan tayo dito sa taas ng continue ng kanyang trunk na papuntang apex. Tapos, ito naman yung second branches. So, yun yung first branch, ito yung second, then back, tapos apex. So, ito ngayon, kukunin natin ng 50% dyan sa tronco na to bago natin i-set back. So, kukuha lang tayo ng 1-3. So, ito na yung isa nakaabang na isang node. Ito. Kasi ito naman dito, pupunta to dyan. Tapos, kung mapapansin nyo to, meron siyang keywall ng konti. So, yung sanga papunta dyan. So, yun. Tapos, eto ngayon, na back branch natin, magkakaroon to ng number 1. Papunta to dito sa part na to, para pag nandito tayo sa front, kita natin yung number 1 nung back branch natin sa part na yan. Kaya ang laki ng negative space niya. So, yun lang mga idol. Maraming salamat. Thank you for watching.